Sino sa inyo ang mga magulang? Taas ang kamay. Tayo lahat naging anak. So, dapat malinaw yun kung ano ang papel ng isang magulang. Diba? Pag may sinabi ang magulang natin, kailangan sundin natin. Tama, mali. Pag sinabi ng magulang mo na huwag kang magdodroga, unang-una para sa kabutihan mo yon. Pangalawa, para sa kabutihan ng mga kapatid mo, para sa kabutihan ng mga susunod na saling lahi nyo. Nakasama ka doon. Pag sinabi ng magulang mo na huwag kang iinom, para sa iyo yun, para sa mga kapatid mo yun, para sa mga susunod na saling lahi. Kasi baka maapektuhan yung mga kapatid mo dahil gagayahin ka. Pag sinabi ng magulang mo na huwag kang magsusugal, para sa kabutihan mo yun, para hindi ka maghirap balang araw, para hindi rin magaya ng mga kapatid mo, pati ng mga anak mo. Kasi kung ano nakikita ng bata, gagayahin yun. Pag nakikita sa matatanda, gagayahin yun. Ngayon tayo, nakatira tayo sa Parañaque, Pilipino tayo. Pag sinabi ng gobyerno natin na bawal tumawid dyan, para kanino yun? Para sa gobyerno, para sa iyo, at para sa mga kasamahan mo sa trabaho at sa mga kasamahan mo sa Parañaque. Pag merong pinapatupad na mga bagay, kung merong pagkakakilanlan sa isang tao at sumusunod ka, yun ay para sa kanya, para sa iyo, at para sa mga susunod na mga salilahi at sa mga kapatid mo. Meron pa nga tayo sinasabi, di ba? Pagka hindi sumunod ang mga anak nyo, ang sinasabi nyo, ikaw na nga maging magulang. Maiintindihan mo ako pagka magulang ka na rin. Di ba? Ginagawa natin, sinasabi natin yan. 3 henerasyon ang apektado. Doon sa binasa natin, sinabi ng Panginoon, sino ba ako? Sino si Jesus? Sabi ng iba, so yung isa, si Elias, isa si Juan Bautista. Ano yung reincarnation? Hindi ka nun, di ba? Siya si Jesus. At si Pedro, guided by the Holy Spirit, guided by the Father, ang sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos. Tapos sa amin yung kote, sabi niya, nung sinabi ng Panginoon na papako siya, papahirapan siya, mamamatay siya, sabi, hindi mangyayari sa'yo yun. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Dito ka sa likod ko, Satanas, sabi niya, di ba? So, if you're going against, hindi ka sumusunod sa magulang mo, hindi ka sumusunod sa kalooban ng magulang mo, hindi ka sumusunod sa kalooban ng anak, may problema tayo. Kasi hindi yun yung kalooban niya, di ba? Ang kalooban niya, maging handog si Jesus para sa ating lahat. Para maging handog siya, para tayo ay mailigtas. Kaya kayo hindi pinapatawid doon kasi kaligtasan niyo. Kaya kayo hindi pinapagdroga ng mga magulang niyo kasi kaligtasan niyo. Kaligtasan nating lahat. We need salvation. So si Jesus, yun ang ino-offer sa ating salvation. Pero pinipigilan, ang gusto ng kalaban, hindi. Dapat yung kaginhawahan mo lang iisipin mo. Hindi mo dapat isipin yung kaginhawahan o salvation o kaligtasan ng ibang tao. Yun ang gusto ng kalaban, na maging makasarili tayo. Hindi naman yun ang turo ng tatay. Ang turo niya, magmahalan kayo, di ba? Ano yung kailangan natin gawin? Deny yourself, carry your cross, and follow me. Deny yourself, ibig sabihin, hindi yung kaginhawahan lang nating bawat isa, kundi dapat isipin natin ang mga kapatid mo, kapatid ni Jesus, tayong lahat kapatid ni Jesus, di ba? So, iniisip niya yung kaligtasan nating lahat. So, dapat very clear yon na pagka ikaw ay magulang, kalooban mo masusunod sa bahay. Pag hindi ka nasunod, parang yung alibughong anak, out ka. Lumayo siya, di ba? Hindi niya kaya ang patakaran sa bahay. At yun ang ayaw ng Panginoon. Gusto niya, iisa tayo. Gusto niya, sama-sama tayo kay Kristo. Ang problema yung kalaban, ibang gusto. Gusto niya, kaginhawahan lang ng bawat isa. Hindi ko sinasabing ayaw niya ng kaginhawahan natin, pero dapat isipin din natin yung mga kapatid natin. Ikaw, ako, tayong lahat. Pag tinanong tayo ni Jesus, sino ako sa inyo? Ang sabi ni Pedro, ang Mesiyas. Tayo, anong sasagot natin? Panginoon? Tagapagligtas? Diyos? Ngayon kung yun ang pagkakakilala natin sa Kanya, siguro dapat sumusunod tayo, di ba? Kasi kita mo yung ginawa ni Pedro, kumontra siya. Ayaw niya mangyari yung dapat mangyari kay Jesus. Pero
Tayo, pagka sinabi natin, Panginoon natin siya, dapat sumusunod tayo, di ba? Dapat ginagawa natin yung mga turo na sinabi niya sa atin. Ano yung mga turo na yun? Magpatawad, magmahalan, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw. Yun yung mga tinuro niya doon sa isang bata na nagtanong sa kanya kung ano kailangan niya gawin para makarating o maabot ang buhay na walang hanggan. Kailangan sumunod tayo. Kasi kung yun ang pagkakakilala natin sa kanya, dapat siya talaga ang Panginoon natin. Siya yung susundin natin. Okay, good morning sa inyo.